Matapos ang ilang araw ng matinding buhos ng ulan, gumuho ang lupa sa ilang mga bayan, ang Liloan, San Ricardo at San Francisco. Sa pinakahuling bilang, 200 katao ang namatay. Para sa kanilang mga naiwan, paano na lang ang Pasko? Sakit! Masakit! Hindi namin matanggap yun. Hindi namin matanggap. Talaga hindi namin matanggap. Hindi namin matanggap. December 2003, daan-daang mga buhay ang nawala matapos ang malalaking pagguho ng lupa sa Liloan, San Ricardo at San Francisco sa probinsya ng Southern Leyte. Mahigit 2 dekada na ang lumipas, nananatili pa rin ang problema. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Bingi ata ako, mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging Paglalakbay. Hindi maligaya ang Pasko dito sa Southern Leyte kung saan patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi sa grabing landslide na naganap Sabado ng hapon at gabi. Dito, sadyang naging malupit ang kalikasan. Ganito ang itsura ng gabi sa Southern Leyte. Tila usong-uso rito ang Pasko. Sa ganito ring gabi nangyari ang dilubyo. Matapos ang ilang araw ng matinding buhos ng ulan, gumuho ang lupa sa ilang mga bayan, ang Liloan, San Ricardo at San Francisco. Sa pinakahuling bilang, 200 katao ang namatay. Para sa kanilang mga naiwan, paano na lang ang Pasko? Sakit! Masakit! Hindi namin matanggap yun. Hindi namin matanggap. Talaga hindi namin matanggap. Hindi namin matanggap. Patuloy ang paghahanap sa mga nawawala. At pagbibilang sa mga pumanaw. Linggo ng gabi nung kami dumating ng pier ng Ilongos sa Southern Leyte. 2 oras pa ang biyahe sa bayan ng Liloan. Sa kalsada pa lang, kita na ang epekto ng kalamidad. Kinaumagahan, nagtungo kami sa bayan ng San Francisco, isa sa mga matinding tinamaan. Malubak ang daan. Dahil sa baha at landslide, nasira ang mga tulay. Nabalahaw sa ilog ang truck na ito. Sakay pa naman ito ang mga sugatan na kailangang dalhin sa ospital. Saan ho yung sugat nyo?
nakano kami na parang na ano kami sa lupa. Tapos yung malakas na tubig yung umano sa amin, tangay kami ng tagos. Natangay ho kayo ng tubig. Oo. Mabuti na lang at sa mga krisis na ganito, hindi nauubos ang mga gustong tumulong at magbayanihan. Nakakangiti pa rin naman ang mga tao sa kabila ng unos na kanilang pinagdaanan. Paano kaya sila magpapasko dito, no? Sa daan, tanaw ang mga landslide. Matapos ang isang oras na biyahe, dumating kami sa auditorium ng San Francisco. Karaniwan itong dausan ng mga paligsahan at masasayang mga okasyon. Subalit postpone muna ang mga Christmas party dahil ngayon ginawa itong isang punerarya. Anim ang patay sa pamilya ni Aling Nena. Ang aong bana nagkalingaw nagsinggit nga retira na mo kay naanay kuan signal ang kanang naayang ang tubig nga nagdagang gikan sa bukid lapok na. Nya wa man sila maminaw. Ilan basta itong mga magulang. Sina Boy nitong mga at bata, Samuel hindi pa naman, nakita. pinaghahanap ang mga kaibigan nilang nawawala. Ano pong naiisip nyo ngayon dito sa nangyari? Nabibidla kami. So, ngayon pa ito nangyari. Nang ganito. Mahirap po siguro dahil kakilala nyo itong mga bata. Aba, siyempre parang nasya kami lahat dito. Ang aling ito, umiiyak na lumapit sa amin. Yung anak ng mga bayaw ko, dalawa pa. Kasi nandoon pa, hindi pa nakuha yung iba. At saka yung asawa niya, at saka yung dalawa nga sila, mag-asawa, nandoon pa. Ngayon nyo lang ho nalaman na patay na ho sila. Ano pa, yung isang araw pa kasi may nagsabi naman sa amin doon na binuhusan sila ng lupa. Pero ang pinaka nakakaantig ay ang kwento ni Marciano Maquinano. 10 lahat ang kamag-anak niyang patay, kapatid, hipag, mga pamangkin at ang sarili din niyang pamilya. Yung pamilya mo, At saka yung kuha na kapatid ko. kapatid, sino-sino itong nandito? Ang bata si Marie. Sino asa na asawa mo? Ang hindi pa nakuha. Ay, yung asawa mo, hindi pa. Missing pa sa isang anak. Yung ilang anak mo nandito? 4. Saan sila? Andiyan si Marvin og si Marie, si Raquel og si Maribel. Paano ka pa nga ba mabubuhay kung lahat ay kinuha na sa'yo? Paano nga bang mabuhay na nag-iisa? Sakit. Wala naming puyan. Wala naming bahay. Paano na ito? Wala naman itong tirahan. Saan may punta? Wala kaming lupa. Wala nang bahay. Dito lang kami nakahiga kami. Pati tinatabihan ko lang ang anak ko. Buong araw gabi, nandito ko. Para lang magkasama sa kanila. Si Aling Teresita, gusto na rin daw niyang mabaon sa hukay, kasama ng kanyang anak na itinuring niyang kaisa-isang pag-asa sa buhay. Tanging niyang naisalba ang ID ng kanyang anak na si Irene. Kung gusto siya matanggap na namatay, kung gusto ko nang kasama, sumama sa kanila ngayon. Ang batang ito, hindi maiiyak ang labis na kalungkutan at pangungulila. Mag-isa na rin niyang ipinagdadalamhati ang trahedya ng kanyang buhay. Barangay Punta ang tawag dito. Dati sigurong maganda itong lugar dahil nasa tabi lang ng dagat at nasa paanan din ng bundok. Pero sa isang iglap, nabura ang halos buong barangay. 100 katao ang namatay
paano na lang ang kanilang Pasko? Kami po, dire. Ang agos ko na sa... Saan man mabaling ang paningin, mga palatandaan ng mga buhay at pangarap na natabunan. Ang teddy bear na marahil akap-akap ng isang bata sa pagtulog. Tsinelas. Isang sulat. Biyak na puso. Sa di kalayuan, ang paghahanap at pagtatambak sa mga buhay na nasayang. Dito yung pinaka-shoreline, dito yung pwede sila magsakay sa pambot, paalis dito sa landslide area. So nag-ipon-ipon sila rito, ma'am, kaya yung 60 person na estimated andito, ma'am. Pero ang reported na patay dito, ma'am, aabot ng 100 plus, ma'am, 120, ganun. Halos burado na ang buong barangay Punta. Abandonado ang mga naiwang bahay. Lalo pat wala nang mauurungan pang lupa ang mga taga rito. Sa isang tabi, ang bundok na gumuho. Sa kabila naman, ang dagat. Yung unang kuan na collapse bandang alas 5. Itong bahay ko. Tapos pumunta ko rito sa daycare center. Collapse po na din alas 8. Ng gabi? Gabi Sa taas nga bahay nga naigo 18. 18. Oo. Sa ibaba? Sa ubos nga hidapit mo ng 28. 46 na siya. kapila nga bahay? Household. Akala namin kulog lang yung una. Mga 15 seconds, parang may rumaragasan ng sasakyan. Yun na pala ang landslide. Sumigaw ako na, takbo! Ayon sa DENR, hindi illegal logging ang sanhi ng sakuna. The area is totally planted. Totally, wala kang makita na may vacant space pero nasa fault line kasi ito eh. Yung area kasi dito, yung soil dito is loosened. Volcanic soil kasi dito. At saka yung fault line, kung na-observa nyo sa daan, marami yung kahit plain na land, bigla lang bumababa. Because this is within the Philippine fault line. This is the geologic map with the different fault lines. Sinang-ayunan din ito ng Mines and Geosciences Bureau. Bukod sa fault line, ang itinuturo nilang sanhi ng mga naganap na landslide ay ang pagkawala ng mga deep-rooted crops o mga pananim na may malalim na ugat. Ang 5 araw na walang patid na pag-ulan at ang bigat ng naipong tubig sa bundok. Ito rin daw ang nangyari sa Ormoc at hindi malayong maulit pang muli sa susunod na mga taon. Medyo alam nila na delikado lalo na pag may nakita mga cracks sa mga lupa. Immediately i-inform lang ang mga geologists namin sa mga region. Bagamat ulan ang nagsimula sa pagbuho ng lupa, naiwasan daw sana ang landslide kung hindi kinonvert sa mga hasyenda ng tubo ang mga dating gubat. Ang mga land conversion na tinatawag ay nagsimula noon pang unang mga panahon bago nagkaroon ng mga batas para sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sa unang tingin nga'y makapal ang mga puno sa bundok na gumuho, pero puro ito mga nyog. Sinabi na ni DENR Secretary Elisea Gosun na hindi kasi dapat tinamnan ng nyog ang mga dating gubat. Pero paano papagaanin ang bigat na dinadala ngayon ng mga naulila at nawalan? Maibabalik pa ba ang ninakaw sa kanilang Pasko? Ano to mga to? Mga kwanto, mga ulit galing sa Malitbog. Ano yan? Ayos. Resort. Ano pa man, ang Pasko ay mayroon ding hatid na bagong pag-asa dahil hindi ba't yan ang tunay na kahulugan ng kapanganakan ni Hesukristo.